Matindi to, grabe, shock ang lahat. Kakapasok lang, breaking news. Auntie Claire na pahiya, nabunyag na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ayan, Balitang Pinoy Narito TV. ang Balitang Pinoy TV. Okay, at ito, panibagong vlog. Ang dami nating balita ngayon na dapat natin magre-react tayo. Okay? Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Don Mar TV. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Don Mar TV. Ayan, ipagpatuloy natin. Ito yung una natin pag-uusapan. Etong Malacanang gets Yeah, Malacanang. 4.5 billion secret funds. Aba? Mantakin nyo? Laki na naman. 4.5 Ayan na naman tayo. billion pesos. Secret funds pa yan, ha? Secret pa yan. Secret funds. Sino ba yung Parang laging bago nagreklamo? Tinyo at mga akbayan, dito kayo magreklamo dito sa Malacanang, dito kay Bongbong Marcos. Nakakuha sila ng 4.5 billion. Paldong-paldo sila sa secret funds nila. Ay, nako, di ba? Mamaya pag-usapan Alam natin. nyo, sa totoo lang, no? Ito, nababalitaan natin, mga bilyon-bilyon. Ayan, bilyon-bilyon ang mga pondo. Pero hindi nila sinisita, hindi nila pinupuna. 'Di ba? Pero kay VP Sara, halos yung 125 million na confidential fund na pagkatagal-tagal na dapat nang kalimutan dahil pinaliwanag na ng COA, inayos na ng COA, talagang pinatunayan na wala naman talagang ginagawang kabulastugan si VP Sara, hanggang ngayon, ini-issue pa rin nila. 'Di ba? Pinupuna pa rin nila. Samantalang ito harap-harapan na bilyon-bilyon ang sumasampal sa inyong mga pagmumuka. Pero hindi ninyo pinapakialaman. Wapakils kayo. Halatang may favoritism kayong lahat no? Halatang takot talaga kay BP Sara yung mga yan Kaya talagang gusto talaga nila na matanggal si BP Sara. Ay nako. Yan, okay? At ito, pag-usapan din natin itong si Auntie Claire Castro sa isang video na napahiya siya dito sa isang reporter, no? Parang si Auntie Claire ay nahihirapan ng ipagtanggol itong si Bongbong Marcos. Sabi ko sa iyo, Auntie Claire, mag-resign ka na kasi nahihirapan ka na. Mamaya ipapakita natin yan. Bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para Ayan, maraming Don makalam. Mar TV. And also guys, Like and share. paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Ito, unahin muna natin itong Malacanang na paldo sila dito kasi pinirmahan na ni Bongbong Marcos yung 2026 National Budget of the Philippines. Ayan, may bago At na naman. Binalita ito ng Inquirer. Okay? Gusto ko lang malaman kung ano Piyesta na naman. Sana all araw-araw piyesta. ang reaksyon ng taong bayan dito. Okay? Marcos office gets 4.5 billion secret funds for 2026. Di ba? So, secret funds parang secret na, parang bawal nang malaman. Sikreto na namin ito. Hindi nyo pwedeng malaman. Hindi namin sasabihin, pero pag pinilit nyo kami, aming aaminin. Ewa.
Sobrang laki ang 4.5 billion secret funds Ayan na alone. naman tayo. Secret funds alone, ha? Billion na naman. Iba pa dyan, yung tunay na budget ng Malacanang. Siyempre, yung mga naninita-nita dyan kay BP Sara. Ayan 4.5 billion. Ba't hindi nyo tanungin niya? Baka, di ba, bakit hindi nyo punahin? Di ba, pag may mga lumalabas na ganyang kalalaking pondo, puna sila ng puna eh. Kay BP Sara, puna sila ng puna. Bakit yan? Hindi nila kayang punahin. Hindi nyo kaya si BBM, no? Takot kayo, no? Baka, mawalan sila ng ng hindi nila kaya sitahin si Santa Claus. Kayo sita, wala kayo regalo. Joke, walang inaysan pinapatawa lang natin yung sitwasyon. Ayan ang Malacanang, meron po yung mga events, meron yung mga programa na sila rin ay tumutulong, ganun, ganyan. Kasi meron po silang mga proyekto rin eh. Ang presidente natin, it's normal. No? Meron silang mga budget rin dyan. Yes. Pero I don't know kung itong 4.5 billion pesos ay confidential funds ba ito? Intelligent funds ba ito? Bakit may bago na namang pangalan? Secret funds. Tapos, kung merong magrereklamo dito, i-secret nga eh. Parang yun nga no? Kung ikaw magrereklamo ka, kung pupunahin mo yung secret funds na yan, sasabihin mo, ano yung secret funds na yan? Pwede ba naming malaman? Ba't namin sasabihin? Secret yan? Parang confidential lang yan. Bawal malaman, di ba? Kumbaga, yung pangalan pinagkaingat-ingatan na nila talagang hindi na pwedeng umalingasaw kung ano man yan. Malay natin baka gamitin sa mabuting paraan, 'di ba? Ibigay sa mga mabubuting kamay, 'di ba? Wag na lang natin pangunahan, dito na lang tayo, subaybayan na lang natin uli. Di kapag napunta na naman sa mga masasamang kamay, di magpasensya na lang tayo uli, wala naman tayong magagawa eh. Di parang ganoon na lang sitwasyon natin mga katunay. Kumbaga, dahil sa wala tayong magawa, magpasensya na lang tayo. Kasi kung palagi tayong magagalit, kung binigay na naman sa maling kamay yan, nagastos na naman sa hindi maganda yan, tapos magwawala tayo, magsisigaw tayo, hindi naman tayo pinapakinggan ng mga yan, tinatawanan lang tayo. Kumbaga, nagpapakapagod lang tayo mag-rally, nagpapakapagod na magsisisigaw sa initan, di ba? Magkasama-sama sa lunet, sa ganito, ganyan-ganyan. Huwag na, pagpasensya na lang natin. Hintayin na lang nating matapos ang dumating ang 2028. Ayan. Hintayin na natin matapos ang 3 years. Di ba? Ano masasabi nyo dyan sa secret funds na yan? Bakit sila Hontiveros? Bakit sila Dilima? Bakit itong pare na si Father Flaviano at yan sino yun? Si Cielo Magno? Bakit hindi nyo questionin ito? Bilyones ito ha? 4.5 billion pesos po ito. Hindi nila questionin yan. 'Di ba? Kasi maluwag naman ang sitwasyon eh. Hindi katulad sa mga Duterte. Once na ang mga Duterte maging presidente uli, si VP Sara makaupo uli. Hindi na naman sila makakaporma. Siyempre, kung saan sila nakakaporma, yun ang pangangalagaan nila. 'Di ba? Kung ikukumpara mo ito sa confidential funds ni BP Sara Kumbaga kung saan sila nai-spoiled, di dapat mo wala yan. na issue sa kanila, sa mga kalaban ni BP Sara. Wala sa kalingkingan po, ayan. Kasi maraming taong nagtatanong, 4.5 billion yan, Don Mar. Sobrang laki niyan. Yan. Tapos, tatawagin pa nilang secret funds. So, hindi natin malalaman kung paano igagasta yung 4.5 billion na yan. Di ba? So, mag-iisip na naman ang taong bayan dyan. Ikukurap na naman yung 4.5 billion na yan. Diba kasi? Malay mo, Sir Donmar, ipamigay sa ating lahat yan. Sa taong bayan, sa atin, di ba? Tayo makinabang. Kaya ako kumuha ng 4.5 million para ipamudbud ko sa inyong lahat. Kayo mga katunay, payag ba kayo? Paghati-hatian natin yung 4.5 million. Billion pala, billion. Wow. Fantastic, baby. Paano natin malalaman yan? COA,
nagtatanong lang tayo ha, itong 4.5 billion secret funds, ililiquidate ba ito? Kasi sa pagkakaalam ko, mga ganitong funds na itong putang inang funds na yan, hindi na naman yan ililiquidate kasi sasabihin na naman nila, Hindi pwede. secret Yan. Kaya nga tinawag na secret funds kasi secret 4.5 billion. So hindi yan ililiquidate kasi secret. Kumbaga nag-iingat na sila sa pangalan, talaga secret na talaga yung pinangalan nila, no? Para meron silang katwiran kung sakasakaling tanungin sila. O, di ba? Sinabi nga ni Sir Donmar, hindi pa pwedeng i-liquidate yan. Kasi kung i-liquidate yan, malamang ko babasagin lang yan. O, sabihin, secret fund nga to. Bakit i-liquidate? Bakit kailangan malaman? Parang ICI lang to, secret investigation. Ay, naku, ang dami niyo talagang alam. So saan yan mapupunta? Kaya pala paldo na paldo. Sabi nila ang Malacanang. Sa panahon po ni former President Duterte, walang mga ganito. Nahihiya po si Tatay Digong ng mga ganitong kalakaran nila. Confidential funds, intelligence funds, normal lang yan. Walang problema yan. Pero itong secret funds ito, for what? Nagtatanong lang kami, ano yung mga sikreto nyo dyan? Na dapat talaga 4.5 billion ang halaga. Di ba? Ngayon, nananawagan ako sa mga akbayan, sa mga Makabayan Black, ni na Franz Castro, kayo yung reklamo ng reklamo. Mahilig ba kayo magreklamo? Sige nga, Trillanes, kayo. Ano ang masasabi nyo dito? Hindi naman kasi magrereklamo yung mga yan, hindi naman mahigpit sa kanila yan. Mas pabor pa nga sa kanila yan eh. Di ba? Imbestigahan nyo rin ito. Mahilig kayo mang-imbestiga kay BP Sara sa confidential funds niya. Ito raw. Hindi nyo kaya, no? Si BP Sara daw kasi hindi nila friend. Hindi nila tropa. Di ba? Kumbaga, galit sila. Galit-galit. Pero ito, friend nila ito. Itong admin ngayon. Kumbaga, hindi pa pwedeng banggain, hindi pa pwedeng mag-away, di ba? Tayo nagre-regalo kay Santa Claus. Di ba? Hindi nyo kaya. Kasi mga gunggong kayo. Mga gunggong kayo eh. Yun, no? Basta lang galit kayo kay BP Sara, kaya nyo ginigipit yung tao. Pero itong 4.5 billion na secret funds ng Malacanang, tamimi kayo. Wala kayong kibo ngayon. Kasi, halik sa puwet. Mga halik sa puwet. Kumbaga habang nagsasalita si Sir Donmar, kung naririnig man nila yan, malamang ko Sir Donmar, mga nakatakip ang tenga niyan. Hindi namin sisitahin yan, hindi. Kay Sara Duterte lang kami, tropa namin si Hindi namin sisitahin yan. Mawawalan kami ng regalo kay Santa Claus. Puwet kayo, kaya hindi kayo mananalo during elections. Kasi napaghalataan kayo, you are not consistent sa mga ipinaglalaban ninyo. Kasi kung consistent kayo na you are not for corruption, dapat questionin nyo rin ito. Dapat tanungin nyo rin ito. Dapat imbestigahan. Kasi yung pinaglalaban talaga ng mga tao, no? Ng mga tao na nasa posisyon na galit kay BP Sara, na gusto siyang matanggal, hindi talaga para sa taong bayan yung pinaglalaban nila. Na sinasabi nila hinihiling daw ng taong bayan yung impeachment patuloy na. Hindi naman. Wala nga tayong nadidinig na nagsasalitang taong bayan na, uy, ituloy nyo na yung impeachment. Halos sila lang, di ba? Kaya kung tutuusin, sa pangsariling kapakanan lang nila yung impeachment ni VP Sara. Kasi once na si VP Sara ay matanggal na sa posisyon, alam naman natin kung ano ang mangyayari. Di ba? Alam natin na mas madadalian na sila sa laban. Mas madadalian na sila. Hindi na sila mahihirapan. Kung sila gusto nila makabalik sa posisyon, mga Dilawan gusto makabalik sa posisyon, magagawa nila yan. Siyempre, yung administrasyon ngayon, alam naman natin, merong batik. Kumbaga, merong issue. Ang mga tao medyo nagagalit sa kanila. 'Di ba? Kumbaga, yung mga gustong makabalik, makakabalik. No? Babalik pa ba kayo? Huwag na kayong bumalik. 'Di ba? Kaya gustong-gusto nilang mawala si BP Sara kasi si BP Sara talaga yung pinakamatinding tinik sa lalamunan nila. No? Nyo rin ito. Di ba? Hindi lang yung confidential funds ni VP Sara. Yeah? Sa pagkakaalam namin, dahil kalaban nyo ang mga Duterte, basta kahit gaano ka liit yung
compared to this one, investigahan ninyo. Mga gunggong pala kayo eh, di ba? Sige, 4.5 billion secret funds yan. Walang delikadesa sa taong bayan. Hindi na nahiya. Ang kapal na ng mga muka nila. Kapalan na talaga. Oo. Harap-harapan na. Oo. Di ba? Ano pa bang sasabihin mo dyan? Buti yung confidential funds kasi alam naman natin yung confidential funds. Alam natin yung confidential funds para yun sa mga kalaban ng mga kalaban ng gobyerno. Alam naman natin sino yung mga kalaban ng gobyerno. Di ba? So, ayan. Wala silang kibo dyan. Tahimik sila dyan. Kayo mga audience ko sa Don Mar TV. Sige nga. Alam nyo kasi, di ba? Sa flood control project nga eh. Di ba? Sa problemang yan. Na alam naman natin talagang napakatinding problema at talagang mga taong bayan ang naapektuhan dyan. Hindi sila kumikibo. Hindi nila pinag-uusapan. Hindi nila sinisita. Hindi sinisita ni Boss Trill, ni Ma'am Honti, ni Lims, tapos yung mga ibang nasa kamera na tropa nila. Hindi nila pinapakailaman yan, yung confidential fund na yan. Nasamantalang mga taong bayan ang naagrabyado. Sino ang laman ng bunganga nila? Sino ang lagi nilang pinapakailaman? Si VP Sara. Kasi alam naman nila si VP Sara walang pakinabang sa kanila. 'Di ba? Wala kasing pakinabang sa kanila si VP Sara eh. Kung magiging presidente si VP Sara, wala silang benepisyo kay VP Sara. Yung ibig ko sabihin benepisyo, wala silang mahihita. Dahil alam naman natin ng mga Duterte ayaw sa mga kalokohan. 'Di ba? So sino ang gugustuhin nila? Yung gusto ng kalokohan. 'Di ba? Kaya nga talaga ayaw nila kay VP Sara eh. Kasi mababago na naman sa sitwasyon. Siyempre, naramdaman nila kay PRRD, hindi sila makaporma nung si PRRD ang presidente. Ngayon kung si VP Sara ang magiging presidente, lalong-lalo na. Kasi to si PRRD, sinabi pang mas matindi sa kanya si VP Sara. Kumbaga, mas mahigpit, mas siguro, mas matapang. Diba? Ano yung opinion nyo dito patungkol dyan? I-comment nyo para basahin natin yan mamaya. Okay, punta naman tayo dito sa itong kay Auntie Claire Castro. Ito yung video, no? Na si Auntie Claire Castro po ay sobra po, kung mapapansin natin, nahihirapan na po si Auntie Claire Castro dito kay Bongbong Marcos. Mismo siya nahihirapan na talaga siya. Nahihirapan na. Dito sa video na ito ay ipinagtanggol pa niya itong si BBM. Kasi nag-promise itong si Bongbong Marcos na hindi na naman natupad. Yan ang Auntie Claire. Yan ang hirap kapag ikaw wala kang prinsipyo na tao. Ikaw yun eh, wala kang prinsipyo, Auntie Claire. Yan naman kasi problema kay BBM, promise ng promise. Tagal na niya mga promise na yan. Promise dito, promise doon, promise dyan. Talagang hindi natutupad eh. Kaya mas mahirap talaga yung nagpa-promise ka, yung pinapangako mo, di ba, pinaplano mo. Mas maganda gawin mo na lang. Kasi nakakadismaya eh, di ba? Ipinagtanggol mo yung tao na alam mong mali. Okay? Alam mong mali pero ipinagtanggol mo pa rin. Kaya ikaw nagkautal-utal ka nang mag-explain dito. Ito panoorin ninyo. Panoorin muna natin. Saka tayo mag-react. Okay? Play. Nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito, nasa makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Lumipas po ang Pasko, ang Walang Merry Christmas eh, no? Mukhang mga nag-champagne pa nga yung mga yun. Mukhang enjoy na enjoy nga sila sa Christmas vacation kasama pa yung New Year. Diba? Kumbaga, yung sinasabi, walang Christmas, nakapag-Christmas nga kami, nakapag-New Year pa kami. Baka nga umabot pa sila ng Chinese New Year niyan. Diba? Hindi pa sila nakukulong. kulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako may mga walang Merry Christmas? Yung binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sinong pangalan. Pero tandaan natin, sa higit Yun ang katwiran doon. Wala namang binanggit na pangalan kung sino eh. Basta sinabi lang, walang magiging merry ang Christmas.
Yun. Ang ganda ng paliwanag na yun. na 4 na buwan. Kaya May nga parang ang hirap magbanggit, no? Pag hindi mo naman kayang gawin. Hindi, di ba? Kumbaga, kaysa magbanggit tayo ng pangalan, huwag na lang natin banggitin. Kasi pag nagbanggit tayo, pag di natin nagawa, pahiya tayo. Kaya pwede, huwag na lang natin banggitin para meron tayong katwiran gaya nito. mga nakulong. May mga warrants of arrest na na-issue. May mga nagtago. Mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution. Isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap. Never nangyari sa anumang administrasyon. Nox naman. Never nangyari sa anumang administrasyon. Talaga namang hindi nangyari yan eh. Di ba? Ngayon nga lang nangyari yung mga ganyang kalalaking kickbackan eh. Ay naku, wag na natin ibahin ng kumbaga wag na natin anuhin yung utak ng tao. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos, nangyayari ang mga ito. Hay. Siyempre, dapat naman talaga nilang ibalik yan eh. Kung ano naman yung kinuha nila. Diba? Kaninong administrasyon ba naganap yung kalokohan na yan? Diba ngayon? Oh. Ngayon, kung ngayon naganap yan, kung sino man ang mga may sala na nagbabalik, dapat talaga nilang ibalik yan. Ang kapal naman ng mukha nila. Diba? Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging Merry ang Christmas, Auntie Claire, nahihirapan ka na. Awat na, Auntie Claire. yung mga nakulong po, definitely, hindi naging Merry ang Christmas. Alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Yung mga nakulong, yung mga mukhang nagpapataya ng wedding. Tsaka mukhang tumataya ng wedding. Yun. Di ba? So, kung mapapansin ninyo, itong video na ito, nahihirapan si Auntie Claire ipagtanggol si BBM. Ang ginawa niya dito, no? Nagmamayabang siya kagad na tingnan nyo, may naisa na uli na pera. Oh. Pero kung tutuusin, yung pera na yan, sobrang liit yan. Sa sobrang laking Oo. nawala na pera, sa sobrang laking ninakaw na bilyones na pera, ha? Ang ipinagmayabang niya, milyon-milyon lang ang sisa na uli. Do you think satisfied na kami doon? Hindi Na ipinakita doon sa DOJ Kung na yun? kahit ipakita nila na may mga isinasauling pera, hindi pa rin tayo masasatisfy doon. Kasi sa totoo lang, ang hinihiling talaga natin is managot yung dapat managot. Kasi yung mga nahuhuli ngayon o mga napakulong ngayon, ipagpalagay natin kasabwat sila dyan. Pero yung mga yan, maliliit na isda lang yan. Mga tau-tauhan lang yan. Pero yung tunay na talagang kumokontrol dyan, ay hindi pa natin napapanagot, hindi nyo pa napapanagot, hindi pa natin nakikitang nagbe-behind bars. Yun yung hinihiling natin. Na hindi naman magawa-gawa ngayon. Kaya ay kinakatwiran nila ulit, sasabihin ko si Saldico, si Diskaya, sinasabi nilang big fish, hindi mga big fish yan. Dahil mga utusan lang din yan. Mga sumusunod lang din yan. 'Di ba? Ang kailangan namin dito, sino ba ang pinakamalaking taong nasa likod nito na dapat talagang managot? 'Di ba? Yung kumontrol sa kanila, yung nagsimula ng anomalyang 'yan. Yun ang kailangan namin. Yun? Anong opisina yun? Na DILG ba yun? Isinauli yung pera raw sa nakaw ng korupsyon. Pero milyon-milyon lang yun, no? Mga, I don't know ha, I'm not so familiar with the exact numbers, pero mga 100 to 200 million, no? Ganon. Yeah. Sana walang sobrang laking bilyones. Bilyon-bilyon po ang mga nawawala, Auntie Claire. Dahil alam niya, wala na siyang lusot doon sa tanong ng reporter, hindi na niya pwedeng ipagtanggol si BBM kasi huling-huli si BBM sa kanyang promise na hindi natupad. Sinabi po ni BBM, meron pong makukulong bago magpasko. Pero hindi nangyari. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.